Sige, Ginoong Ministro, magtanong ka na. Ikaw ba'y nagbabasa ng Biblia? Oo, ako'y alagad ng Diyos. Ang Biblia ang salita ng Diyos. Sa makatid ay alam mo ang tamang sagot sa itatanong ko sa iyo. Itanong mo na. Ang nakasulat ba sa Roma 16:16 ay Iglesia ni Cristo o Iglesia Katolika? Iglesia Katolika. Sigurado ka? Siguradong sigurado. Mukhang hindi mo naalala ang nakasulat sa talata. Bueno, ay babasahin ko sa iyo para matandaan mo. Heto, pakinggan mong mabuti. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Teka, anong talata nga yun? Masarap. Oo nga eh. Lakas mga antyaw. Kasi pare natin di ba rin sumagot eh. Tatatalo tuloy. Ang gagawin natin, Camilo? Guguluhin natin ang debate. Para walang talo't panalo. Sige. Sumunod kayo sa akin. Ayun! Yun ang babato! Yan! Tumapit kayo! Masasabugin ko mga ulo nyo! Nakita niyo ba yung mukha nung tinutukan ng barel? Nadulig sa takot! Eh, yung katabi niya, nakita niyo? Nangalog ang baba ah! Kamukha nga nito eh. Eh, yung isa, nakita nyo? Ah. Ubo yung sa wala. Niloloko mo kami. Wala namang nakasalawal doon ah. Ano na kasi lawal doon? Kung ano sinasabi mo eh. Para kasi father niyan eh. Kala mo lasing na kami, ha? Alala ko na naman Nagloloko yan. kami, ha? Ang lakas magamon ng debate. Mahina naman pala. Hindi naman mahina eh. Ano lang? Sila talaga sa Biblia Ministro. Magpabilib na bilib ko sa ministro, ha? Magaling eh. Kala mo, ano lang? Hoy! Kung sino man ang mag-iglesia sa inyo, ha? Babarilin ko! Naintindihan nyo? Yeah. Patagay mo si Bossing bago mawalasing. Unahan mo na itong baril. Lakas dito sa'yo eh. Ay, ako. Hoy, sandali! Ba mga iglesia ni Cristo kayo? Ha? Ha? Hoy! Mga duwag! Bumalik kayo! Duwag yan eh. Nagtakbo ba? Bahagi po ng pag-uusig sa atin yan, mga kapatid. Ipagpanata po natin sa Diyos ang ating kalagayan. Hilingin po natin iligtas niya tayo. Ay, ito! Tatlong hari! Sandali. Kwadro alas. Taga! Nandadaya ka eh! Hindi ako nandaraya ah! Hindi na kami!
Pinahirapan tayo ng mayong nena. Matinik talaga sa bara, ha? Mas matinig ka naman doon dumiskarte, bossing. Kung hindi mo inupisan yung rambulan, wala tayong pera ngayon. Teka. Yung pera, nakuha nyo ba? Bossing, huwag ka mataranta. Nakuha ko lahat ng pera. Matindi ka talaga, puti. Nakuha mo tong pera habang ng rambulan? Si Puti pa. Basta pera, hindi ba unahan niya? Paano mga bata? Ako na ngayon ang bagong kanang kami ni Bossing. Hindi ganun yun, ha? Abusado Sabi ka. ka tapos. Tama na. Magandang umaga, Tol. Tol. Pabili ng ulam. Salamat, Tol, ha. Tamang-tama. Wala kaming ulam ngayon, eh. Ayun, Tol. Oh, syempre, ikaw meron din. Oh. Ops! Huwag kang bibilin puro candy, ha? Masisira yung ngipin mo. Oh. Salamat Yan po. kasi. Kaya idol na idol ka ng pamilya natin, eh. Wala yun, Tol. Sige, Tol. Ingat kayo, ha? Ay! Nanalusing, oh. Bay, biruin mo nga naman ano. Napadaan lang eh, may nahulog na grasya. Nanalusing, hindi ko nahulog ang grasya. Ito talaga, Camilo. Salamat ha. Wala akong ano man. Ingat po kayo. Tia Puring! Tia Puring! Oh, Camilo! Oh. Bakit ba? Grasya. Kay laki naman yan. Baka wala nang natira para sa inyo. Ba, ang tumatanggi daw sa grasya, lumalabaw mga mata. Hindi ka na mabiro. Napakabait talaga ng pamangking ko. Salamat, Camilo, ha. Pagpalain ka pa ng Santo Niño. Wala pong ano man yun. Sige po. Ay, Camilo! Hindi ka ba titigil sa kasalbahihan mo? Ano na naman yun, Ina? Nanggulo ka na naman! Alak at sugal ang inaatupag mo! Ha? Ina, Hindi ka bang papakatino? hindi nyo kasi ako pinag-aral. Kaya wala akong alam na pagkakitaan. Hindi ka tuwiran yan para gumawa ka ng masama. Ngayon pa lang, ibinubulid ka na sa impyerno! Ina, kaya nga ako nag-uusap ng patron para marinis ang mga kasalanan ko. Tsaka, hindi ako mabuburid sa impyerno. Sawang-sawa na ako sa kapapangaral sa'yo. Maging ang Santo Niño, mananawa din sa'yo! Ina naman, oh. Camilo, Oh, Kusena, bakit naligaw ka? hindi ako naligaw. Sinadya talaga kita rito. Oh, anong kailangan mo? Wala akong kailangan sa iyo. Ikaw ang may kailangan sa akin. Kailangan mong patunayan na hindi ikaw ang nanggulo sa Talaro. Wala akong alam sa sinasabi mo. Binabalaan kita, Camilo. Tigilan nyo na ang panggugulo sa mga baryo. Ngayon, sanggano pa lang kayo. Pero bukas, kriminal na kayo. Kaya ngayon pa lang, pupungusin ko na kayo. Buko mo lang. Kung kaya mo. Sigurado ka bang hindi mo talaga kailangan ng kasama? Ako pa! Kayang-kaya ko to! Sige, hintayin ka lang namin dito. Tayo, pare. Ano kailangan mo? Wala naman. May kama din ng pasok. Wala naman pala. Ano ba tinatayo mo dyan? Ay, ito, palis na po. Pasensya na. Oh, dito na pala si Camilo eh. Gusto na nata. Ano nangyari? Ang bilis mo naman. Eh, susulatan ko na lang. Dinadaga kayo, pare!
Mahal kong Gosay, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Hindi ko alam kung ang akin nga bang ginagawa ay tama. Ipagpaumanhin mo sana kung hindi lahat ng aking naisusulat ay kaaya-aya sa iyo. Subalit, aking mahal, ako'y magsusulat ng mga salitang nais kong sabihin sa iyo. Mga salitang nais ilabas ng aking puso. Subalit hindi mabigkas ng aking mga labi. Mga salitang hindi ko masabi ng harapan kaya't akin na lamang idadaan sa mga sulat kong ito. Tao po! Oh, pasok. Maiwan mo na namin kayo. Sige. Sama mo sa namin. Oh. Musta? May atraso ka sa amin. Di ka sumipot kagabi. Oo nga. Nilangaw na kami kahintay sa'yo ah. Oo nga. Lagi ka na lang ganyan sa amin. Ayaw mo na atang sumama sa amin eh. Pasensya na mga kasama. Hindi man ako nakakasama sa mga lakad nyo. Kaya hindi naman nangangahulugan na wala na ako sa grupo. Tayo-tayo pa rin ang mga magkakasangga. Alam mo naman ninyo na meron akong pamilya, di ba? Na dapat silang pinagpapauna at dapat ganun din kayo. Oo nga. Aray! Bossing, ganda na lalaki pala anak mo ha. Manang-mana sa'yo ha. Ako sigme yung bata. Aray! Aray pa. Aray! Iisa pa. Aray! Tumangin ka. Yan. Gosay! Gosay! Bakit ba dilim ang buong bahay? Gosay, bakit wala tayong kuryente? Naputulan tayo ng kuryente. 3 buwan na kasi tayo hindi nakakabayad. Hindi ba nabibigyan naman ako ng panggastos? Eh, kulang naman yung ibinibigay mo. Habang palaki ng palaki yung mga bata, palaki rin ng palaki yung gastusin natin. Pamahal pa ng pamahal yung bilihin. Dumulog ka na at kukuha na kita ng pinggan. Sige na. Bukas tatanggap ako ng labada para pandagdag sa panggastos natin. Mga anak, ito lang ang ulam ninyo. Opo, Ama. Oh! Napano ang kabinis ko? Naku, nahiwan ng lingkaw at sumama yung nakagapas kanina. Nakigapas? Hindi ba nag-aaral ka? Ama, hindi na po ako mag-aaral. Maghanap buhay na lang po ako. Ako rin po, Ama. Magpapaalam po sana ako. Nahihinto na lang sana ako. Tutulungan ko na lang po dito sa bahay si Ina. Hindi. Walang hihinto sa inyo. Ako ang ama ng tahanan na to. Ako magtataguyod sa inyo. Huwag kayong mag-alala mga anak. Gagawa ako ng paraan para magbigyan ko kayo ng magandang buhay. Gosay!
Gosay! Gosay! Ano ba nangyayari sa'yo? Nakuha ako sa Kuwait. May trabaho na ako. Talaga? Mga anak! Kailan naalis mo? Mga anak! May trabaho na si tatay. Trabaho na kayo, tay? Nakuha ang tatay sa Kuwait, anak. May ibang bansa kayo. Oo, mabibili ko na lahat ang gusto ninyo. Ano nyo? Tama yan. Dapat lagi kayong masaya. Foreman, nandiyan po pala kayo. Magandang araw po. Ikaw marahil si Camilo? Welcome na welcome ka rito. Ako si Lolito Gutierrez. Siya po yung ating foreman. Makisig, di po ba? At mabait pa. Wala ka na namang mabolang babae, no? Kaya pati lalaki binobola mo na. Foreman, si Camilo, nililibang po namin. Na-homesick eh. Talaga ang kalaban ng mga nasa abroad. Eh nga po ang problema ko, foreman. Eh bago po ako mapunta rito, hindi po ako nakapag-uso ng patron. Ayan po ang panata ko sa buhay. Dito po pala sa gitna ng silangan, bawal po ang imahin. Eh, paano po ba ako makapagpapanata, foreman? Ka na mag-alala. May naisip na akong lunas dyan. Camilo, gusto ka na? Foreman, May gagawin ka ba mamaya pagkatapos ng trabaho? wala naman po. Bakit po? Anyaya sana kita sa pamamahayag. Dito lang din yun sa building natin. Pagmamahayag? Pamamahayag yun ng mga salita ng Diyos. Alas 8 yun. Iglesia ni Cristo po kayo, foreman? Oo. Maging yung may-ari ng kumpanya natin, si Colonel Tio. Iglesia ni Cristo rin yun. O paano? Mamaya, sundin kita sa kwarto nyo, ha? Oh, mainit yata ulo mo. Iglesia pala to si foreman? Pati yung mayari ng kumpanya, iglesia din. Hindi mo pala alam. Baka naman pati ikaw, iglesia ka din, hore. Hindi metodista ako. Salot na itong mga iglesia, salot eh. Ingat ka sa pagsasalita mo. Maraming iglesia rito. Baka mamaya masisanti ka sa trabaho mo. Panigurado, inutang mo lang ang pamasahe mo rito. Pag pinauwi ka nang wala sa oras, baon ka sa utang. May pamamahay doon sila mamaya. Mabuti siguro dumalo ako, papayain ko sila. Paano? Pupunuin ko sila ng tanong. Ewan ko nga kung masasagutan yung mga tanong ko. Hindi po totoo na anumang paglilingkod na iukol ng tao sa ating Panginoon Diyos ay pagiging dapatin niya. Opo, mahalaga sa Panginoon Diyos ang paglilingkod. Subalit, ang nais ng ating Panginoon Diyos ay masang-ayon sa kanyang kalooban. Kaya alamin po natin, ano po ba ang kalooban ng ating Panginoon Diyos ukol sa lahat ng mga tao? Basahin ko sa inyong sagot, nakasulat dito sa Efeso 1:9 hanggang 10. Alin po ba ang katawan ng ating Panginoong Kristo na doon dapat matipon ang lahat ng mga maglilingkod sa Kanya? Babasahin ko sa inyo ang Kolosas 1:18 sa pagtuturo sa atin ng apostol na si Pablo. Bakit po ang Iglesia ni Cristo ang dapat na aniban ng tao upang maisagawa ang paglilingkod sa Kanya? Narinig po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Gawa 20:28 sapagkat ang Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung meron po kayong katanungan tungkol sa mga doktrina ng Iglesia ay maaari nyo na pong itanong. Itatanong ko lamang po, bakit po ang Iglesia ni Cristo ay walang sinasambang imahe at mga larawan? Sige po, salamat po. Maupo na po kayo. Total po ay meron na po kayong hawak na Biblia at mukhang sanay na po kayong bumuklat ng Biblia. Kayo na rin po ang magbasa. Basahin po ninyo doon sa Exodo Kapitulo 20, ang bersikulo po ay 4. Exodo Kapitulo 20. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan
o ng kawangis man ng anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ano po ang sinasabi diyan? Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Yan din yung mga ribulto o mga imahen. Ano ang ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos tungkol sa mga larawan o imahen? Ituloy mo ang pagbasa diyan, Brad, sa talatang 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Bawal ng ating Panginoon Diyos na ang taong nilikha niya ay maglingkod sa mga larawan o imahen. Huwag mo anyang yuyukuran sila. Sa makatwid, ayaw po ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay sumamba sa mga larawan. Bakit? Ano ba ang katumbas nun sa kanya? Basahin mo naman dyan sa talatang 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kung gayon, kaya ayaw po ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay magkaroon ng mga imahen o ribulto, larawang niyuyukuran at pinaglilingkuran sapagkat ang katumbas nun sa kanya ay sumasamba ang tao sa ibang mga Diyos o sa mga Diyos-Diyusan. Yan po ang dahilan kung bakit sa Iglesia ni Cristo ay walang sinasambang mga larawan, ribulto o anumang imahen sapagkat ipinagbabawal po iyon ng ating Panginoon Diyos. Ang ginagawa ko palang pag-uso ng patron ay hindi kabanalan, kundi kasalanan. Hindi ako makapaniwala. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Yan din yung mga ribulto o mga imahe. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Huwag mo anyang yuyukuran sila. Sa makatwid, ayaw po ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay sumamba sa mga larawan. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Isa po ako sa mga nakadala po ng pamamahig niyo po kanina. Opo, nakita ko nga po kayo kanina. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Hindi ko po kasi matanggap yung mga narinig ko po kanina. Marami po akong gustong itanong sa inyo. Ganun po ba? O sige po, tuloy po kayo. Ano nga po bang pangalan ninyo? Ako si Camilo. Sa awit 95:6. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sa Biblia, kung napansin mo, ang pagluhod sa harap ng ating Panginoon Diyos ay isang paraan ng pagsamba sa Kanya. Kaya yung sinasabi mo na hindi naman kayo sumasamba sa mga larawan o sa imahen ay iba doon sa inyong aksyon. Maliwanag, sa inyong aksyon ay sumasamba kayo sa mga larawan o imahen sapagkat lumuluhod kayo, nananalangin kayo sa harap ng mga larawan. Kung gayon, paano ba natin dapat sambahin ang ating Panginoon Diyos? Pakinggan mo itong nakasulat sa Mateo 6:9, pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Magsidalangin nga kayo ng ganito: Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Paano ba natin dapat sambahin ang ating Panginoon Diyos? Gaya ng yung narinig na nakasulat sa Mateo 6:9, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na sambahin nawa ang larawan mo. Ang ating Panginoon Diyos
ay walang larawan o anyo na gaya ng inaakala po ng iba na meron siyang imahen o ribulto. Sa iba pang mga talata ng Biblia, ang ating Panginoon Diyos ay hindi nakikita. Siya ay isang espiritu, wala siyang laman, wala siyang buto. Magandang umaga po, Katiyo. Oh, Camilio. Ang sadya mo? Magpapaalam po sana ako na makauwi po ng Pilipinas. Ha? Hindi mo pa schedule ng bakasyon, di ba? Tsaka, kailangan ko ng maraming tao dito ngayon. Alam mo naman sitwasyon ng trabaho natin dito ngayon. Pasensya na po, Katiyo. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Kailangan ko po makauwi ng Pilipinas. Ilang gabi na po ako di makatulog. Inisip ko po yung pamilya ko. Eh bakit? Ano ba nangyari sa kanila? Disgrasya ba? Naku, hindi po. Masahol pa po sa disgrasya kapag inabutan po sila ng paghukom. Hindi po sila maliligtas. Kaya kailangan ko po makauwi ng Pilipinas para maakay ko po sila sa iglesia. O sige, pinapayagan na kita. Akayin mo yung pamilya mo. Salamat po, Katiyo. Maraming salamat po. Para. Gosay! 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 Camilio! Abay, ba't nandito ka? Camilio! Gosay! Kumusta na? Bakit hindi ka man lang nagpasabi sa Aray! amin nang nasundo ka namin sa airport ng mga anak mo? Kasi bigla na uwi ko, gusto kitang sorpresahin. Talaga? Oo. Ikaw talaga? Baka naman natanggal ka sa trabaho mo kaya ka nandito ha? Hindi Ako pa. Bukod sa akong pinakamahusay doon, ako pa yung pinakamatikas. Kayabang mo talaga. Mga anak, andito ang ama nyo! Umupo ka na. Kumusta na yung mga bata? Ama! Oh! Ano? Isko, ang mga kapatid mo! Lalaki nyo na. Oh! Oh! Ang laki na nito malaki pa sa akin. Oo naman. Si Bunso! Ayan. Oh anak, may pasalubong si Ama sa inyo. Oh! Buksan nyo, dali, buksan nyo. Sige. Camilo, dumarating. Teka, sandali lang. Huwag mong guluhin ang pagsamba namin. Teka, hindi po ako naparito para manggulo. Buti pa, umalis ka na bago pa may mangyaring hindi maganda. Mga kapatid, iglesia po ako ni Cristo. Ako po isasamba. Naku, hindi mo kami maloloko. Ay kung hindi po kayo naniniwala sa sinasabi ko, ito po, tignan ninyo. Abay, transfer ito Tingin nyo ba kung hindi ako iglesia ni Cristo, mabibigyan ba ako ng transfer? At makapagbibigay ba kayo ng transfer sa mga taga-sanlibutan?
Di ba't hindi? Aba, hindi nga. Nakakay po ako sa Kuwait. Doon po ako nadoktrinahan. Ang nagkakay po sa akin, nadoktrina po sa akin si kapatid na Levi Galapon Sr. Tignan po ninyo, siya pa ang nakapirma dyan. Umuwi po ako ng Pilipinas para maakay ko po ang pamilya ko. Gusto ko po silang maging iglesia. Ano po mga kapatid, hindi po tayo papasok, baka tayo po'y mahuli sa pagsamba. Asya, oo nga. Sige, tuloy ka, kapatid na Camilo. Maraming salamat po. Hoy, Camilo! Saan ka ba galing? Bis na bis ka! Nagdibot-dibot lang ako sa mga kaibigan ko. Marami nakakita sa'yo. Magandang umaga sa inyo mga anak. Kumain na ba kayo? Kailan ka pa nag-iglesia, ha, Camilo? Kailan pa? Napakawalang niya mong tao! Taga-usong ka pa naman ng patron! Pumasok ka sa iglesia! Kailan pa nasira yung ulo mo? Akala pa naman namin, maasaan ka, kuya. Hindi mo na binigyan ng kahiyan ng pamilya natin. Papalit ka rin lang ng relihiyon. Diyan pa sa iglesia ni Kristo! Nag-iisip ka ba? Ganito na lang, kuya. Mamili ka. Kami o yung pagka-iglesia mo? Tama na! Pinakinggan ko lahat ng sinabi nyo. Pwede ako naman ang sasalita. Noong sanggano pa ako, mahal na mahal nyo ako. Maasang tao si Camilo. Na kahit na alam ninyo na galing sa masama ang perang binibigay ko, tuwang-tuwa kayo. Mabuting tao si Camilo para sa inyo. Eh ngayon, masamang tao si Camilo. Bakit? Dahil ba iglesia ni Cristo si Camilo? Gosay, mga anak, alam ko hindi nyo agad mauunawaan kung bakit ako nag-iglesia. Kilala nyo ako. Hindi ako basta-basta aanib sa iglesia nang walang malaking dahilan. Umuwi ako galing Kuwait para maakay ko kayo sa iglesia. Makaawa ko sa inyo. Mga anak, pakinggan nyo naman ako. Kung noong saan gano'n ako, sinusunod nyo ako, pinakikinggan nyo ako. Ngayon na nagbagong buhay ako. Sundan nyo naman ako. Wala akong ibang hinangad kundi ang kabutihan nyo. Lahat halos ng relihiyon ay iisang pakay, ang maglingkod at sumamba sa ating Panginoon Diyos. Subalit sino ang Diyos na dapat paglingkuran at sambahin ng tao? Lahat ba ng dinodiyos ng mga tao? Dapat muna nating makilala ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Ito ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin ang nakasulat sa Juan 17, ang talata 3. Ganito ang ating mababasa. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Maganda nga po, Arman. Ba,
Parami ng parapito, Kakamilo. Opo, Ka Arman. Sa susunod po, mas marami pa po dyan ang mga makakadalo. Salamat naman. Sige, magsimula na tayo. Sige po. Ano po ba ang panawagan ngayon ng kasalukuyang namamahala sa lahat ng kapatid upang makatiyak tayo ng pagtatamo ng kaligtasan? Pakinggan niyo po ang pagtuturo ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6:12. Magpatuloy kayo sa pakikipaglaban. Ayun na! Kamusta ka na, kapatid na iglesia? May ipapaalala lang kami sa'yo. Sabi mo, kung sino man ang mag-iglesia sa amin, ay babarilin mo. Tama. Yun pala, ikaw pala mag-iglesia. Ikaw ang dapat barilin. Tama! Sandali mga kasama. Hingi ako ng pasensya sa inyo. Kung nasira ko yung mga sinabi ko na nagkamali ako. Kilala niyo ako mula pagkabata. Oo, sanggano ako. Pero, religyoso akong tao. Nag-iglesia ako ni Kristo dahil alam kong labag ang pag-usong ko ng patron. Nalaman ko yan sa loob ng iglesia ni Kristo. Mga kasama, kung noon dinadala ko kayo sa kasamaan, ngayon, hayaan niyo ako na dalhin ko naman kayo sa kabutihan. Ang paglilingkod sa Diyos ay pananagutan ng tao. Masama ang hindi kumikilala sa ating Panginoon Diyos sapagkat ito ay kawalan na. Arman, pasensya na po. Mga kababata at kaibigan ko po sila. Nahimo ko po sila na makapakinig po sa mga aral po ng iglesia. Gabi po. Mabuti naman kung ganun, Kakamilyo. Sige, maupo ho kayo. Sige po, kuha lang po kami ng maupuan. Maraming salamat po. Sige, tuloy po natin. Sino ang nagpapatunay na hindi lahat ng kumikilala sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo ay pagiging dapat din sa langit? Bakit, anak? Aalis na ako. Babalik na ako sa Kuwait. Medyo matatagalan ako ulit bago ako makabalik. Anak, meron sana akong ipapakiusap sa'yo. Na bago man lang sana ako umalis, sana makadalo ka at makapakinig ka ng mga aral ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo.
Ama, tulungan mo po ako sa aking anak. Palambutin mo po ang kanyang puso. Tawagin mo po siya sa inyong iglesia. Tulad ng ginawa mo pong pagtawag sa akin. Kung ako nga ng masamang tao ay iyong pinagtiyagaan, ginawang iyong lingkod, ibilang mo rin po sa iyong mga lingkod ang aking anak. Hello po. Kay Mr. Camilo po. Apo. Camilo, may overseas call ka. Hello? Ama? Hello, Ama? Si Marita po ito. Marita? Anak? Oh. Napatawag ka. Bakit, anak? May pabibili ka ba? May ipapapackage ka ba, anak? Wala po. Ama, may gusto lang sana akong ibalita sa inyo. Oh, ano yun, anak? Ano yun? Ama, malapit na po akong bautismuhan. Ama, sa bautismo ko, sana nandito po kayo, ha? Hintayin namin kayo. Oo, anak. Oo, anak. Uuwi ako. Uuwi ako sa bautismo mo, anak. Panginoong Diyos, didinig mo po ang aking panalangin. Hindi mo po ako pinatulan sa aking kasamaan. Hindi mo po ako pinatulan sa ginawa ko sa iyong iglesia. Bagkus, Ama, tinawag mo ako sa tamang paglilingkod. Binuksan mo po ang iyong pintuan para sa akin. At ngayon, kasama ko ang aking buong sambahayan. Nalalakad sa landas na itinuro mo sa akin.